Nagising ako sa umaga na may kakaibang pakiramdam. Parang may mali, pero hindi ko maipaliwanag. Dumiretso ako sa banyo, naghilamos at nagbihis para sa trabaho. Ang silid ay puno ng liwanag na tila sumasalamin sa aking mga mata. Ngunit sa kabila ng liwanag na iyon, may bumabagabag sa akin. Ang trabaho ko bilang driver ay simple lang. Nagmamaneho ako ng truck, dinadala ang mga kargamento kung saan sila dapat magpunta. Pero ngayong araw, may kakaibang enerhiya sa hangin. Sa tuwing babagtasin ko ang daan, parang may kinikilabutan akong di ko mawari. Habang bumubuntong hininga, umalis ako ng bahay. Dala ang truck na palaging matibay at maaasahan. Hinagip ng gulong ang daan at nagsimula ang araw. O sa tingin ko, dapat nagsimula na. Hindi ko na binibigyang pansin ang bawat liko ng daan. Pero ang daang ito, na dinaanan ko na libu-libong beses, ay tila nagiging pamilyar sa paraang hindi ko inaasahan. Ang mga puno sa gilid, ang mga bahay na nakahilera, ang mga tao, parang lahat sila ay may lihim na tinatago sa akin. Nang umabot ako sa isang interseksyon, nagulat ako nang makita ang isang batang paslit na nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay tila umaapoy sa pagkausisa, nakatingin sa akin ng matagal. May kung anong bumangon sa aking loob, isang kakaibang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Parang alam ng batang ito ang hindi ko alam. Bakit hindi siya gumagalaw? Tanong ko sa sarili. Ang signal ng trapiko ay nagbago, ngunit ang bata ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Nagsimula akong magmaneho, iniwasan siya, ngunit hindi ko siya maalis sa isipan. Sa paglalakbay ko, hindi ko maiwasan ang pakiramdam na parang bumabalik ako sa simula. Ang araw na ito, bagamat tila bago, ay parang paulit-ulit na nangyayari. Tila ang bawat oras, bawat minuto, ay bumabalik sa kung saan ako nagsimula. Hanggang sa isang sandali, sa gitna ng aking pagmamaneho, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Ang langit ay tila lumalabo. Ang mga puno ay umuugong sa hangin. At ang truck ko ay tila umuungol sa ilalim ng aking mga kamay. Ang daan na aking nilalakbay ay parang nagiging isang siklo ng misteryo. Ang simula ay nagiging katapusan, at ang katapusan ay muling simula. Nang makarating ako sa isang bahagi ng daan na hindi pamilyar, nakita ko ang isang kakaibang karatula na nakasulat sa wikang hindi ko maunawaan. Ngunit ang mensahe nito ay malinaw. Bumalik ka sa simula. Kinabahan ako. Ano ang ibig sabihin nito? Nagpatuloy ako, pilit na iniiwasan ang pag-iisip tungkol sa mensahe. Ngunit ang mga pangyayari ay nagpatuloy sa pag-ulit. Pagdating ng dapit hapon, bumalik ako sa bahay, sa parehong araw. Ngunit ang araw na iyon ay hindi natatapos. Nagising ako sa parehong umaga, sa parehong oras, sa parehong silid. Parang wala akong takas sa siklong ito. Sa bawat pag-ulit ng araw, ang takot ay lumalalim. Ang pagkabahala ay lumalago. Hanggang sa umabot ako sa isang desisyon. Kailangan kong alamin ang dahilan ng siklong ito. Sa aking muling paglalakbay, muling nakita ko ang bata. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay ngumiti sa akin. Ang kanyang ngiti ay puno ng mga sagot, ngunit ang mga sagot ay tila mas maraming tanong. Ano ang alam ng batang ito na hindi ko alam? Napagtanto ko, ang siklo ay hindi isang aksidente. Ito ay isang mensahe, isang babala. Ngunit hindi ko pa rin maabot ang sinag ng katotohanan. At sa huli, sa pagliko ko sa daan, bumalik ako sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Ako'y nagising sa likod ng aking truck, na para bang isang hinampas na kawali sa mesa. Pamilyar ang tunog ng alarmang umaalingaw-ngaw sa tabi ko, ang tunog ng makina ng truck na palaging nagbabalik sa simula. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang narinig ang parehong tunog, ang parehong simula ng araw.
Patuloy akong nagtataka kung paano ko muling natagpuan ang aking sarili sa parehong sitwasyon, sa parehong oras. Isang loop na tila walang katapusan. Sa pagbangon, ang unang bagay na nakita ko ay ang kalendaryo sa dashboard. Oktubre 5. Ang petsang iyon ay nagmarka sa araw na tumawid ako sa daan. Ang araw na nagsimula ang walang katapusang siklo na ito. Ang bawat detalye, mula sa pag-aayos ng mga papel hanggang sa pag-inom ng kapeng instant ay naging bahagi ng isang nakakasawang ritual. Ngunit sa araw na ito, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Isang pagnanasa na labanan ang agos ng paulit-ulit na kapalaran. Humakbang ako palabas ng truck, naglakad-lakad hanggang sa gilid ng kalsada. Sa gitna ng pagmumuni-muni, napansin ko ang isang bagay na hindi pa nakikita noon. Isang lumang bangko sa gilid ng daan na tila hindi kapansin-pansin sa una. Umupo ako roon, pinagmamasdan ng mga dumadaan, at doon ko naramdaman ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa paligid. Isang alingawngaw na tila nag-uudyok sa akin na may iba pang daang dapat tahakin. Sa pag-upo ko roon, isang matandang lalaki ang lumapit. May dala siyang baston at suot ang lumang sombrero na tila kinuha pa mula sa isang lumang pelikula. Mahirap ang paulit-ulit, hindi ba? Ang kanyang tanong na para bang nabasa niya ang aking isip. Nagulat ako, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng aliw sa akin. Oo, sagot ko, hindi ko mapigilang magpakita ng pagkabahala. Parang walang katapusang loop, paulit-ulit na araw. Ngumiti siya ng kaunti. Minsan, ang susi sa pagtaka sa loop ay ang pag-alala sa nakalimutang bahagi ng kwento. Baka may kailangan kang matuklasan o may kailangan kang baguhin. Bago pa man ako makapag-isip ng sagot, tumayo siya at naglakad palayo. Iniwan akong nag-iisip tungkol sa kanyang sinabi. Ano ang ibig sabihin ng nakalimutang bahagi? Parang may kung anong binubulong ang hangin sa akin, isang palatandaan na may dapat akong tuklasin. Balik sa aking truck, nagpasya akong ipagpatuloy ang biyahe. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong hindi lamang sundan ang parehong ruta. Pumili ako ng ibang direksyon, isang desisyon na tila may sariling buhay. Habang ang araw ay unti-unting naglalim, naramdaman ko ang pag-angat ng aking kamalayan, na para bang ang truck ay nagiging tulay sa pagitan ng realidad at pantasya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad ako sa isang lumang bayan na wala sa mapa, isang lugar na tila kababalaghan lamang. Ang mga gusali ay tila nagkukuwento ng nakaraan, na ang bawat pinto ay may sarili nitong kasaysayan. Sa pagmamaneho ko sa mga makikitid na kalsada nito, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon. Isang pakiramdam na hindi ko naramdaman sa nakaraang mga araw. Dumating ako sa isang plaza kung saan makikita ang isang lumang tore. Sa ilalim nito, may isang maliit na tindahan na tila puno ng mga lumang bagay. Nagsimula akong maglakad papasok at sa loob, nakita ko ang isang bagay na tila pamilyar. Isang lumang litrato, isang imahe ng parehong truck, ngunit may kakaibang marka sa gilid, isang simbolo na hindi ko pa nakikita. Isang babaeng matanda ang lumapit, may bitbit na lumang libro. Hinahanap mo ba ang sagot? Tanong niya, na para bang alam niya ang aking layunin. Ang simbolo sa litrato ay isang palatandaan. Ito ang susi sa pagtakas sa loop, ngunit kailangan mong maunawaan ang kahulugan nito. Nagbigay siya ng libro, at sa loob nakita ko ang mga kwento ng mga taong naipit sa kanilang sariling siklo. Ang simbolo ay isang sinaunang tanda, isang bagay na nag-uugnay sa mga siklo ng buhay. Sa bawat pahina, naramdaman ko ang pagdating ng katotohanan. Ang ideya na ang pag-ulit ay hindi lamang sumpa, kundi isang pagkakataon para sa pag-unlad. Ngunit isang bagay ang tila kulang. Ang simbolo ay may bahagi na hindi ko mawari,
Isang detalye na nagtatago sa likod ng bawat kwento. Sa paglabas ko ng tindahan, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin na para bang may paparating na bagyo. At sa aking pag-alis, isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa langit. Isang palatandaan na ang loop ay maaaring masira. Ngunit sa kabila ng nadiskubre, ang katanungan ay nananatili. Ano ang tunay na kahulugan ng simbolo? At paano ko ito magagamit para makalaya sa paulit-ulit na siklo? Sa pagmamaneho ko pabalik sa truck, isang bagong pag-asa ang umusbong. Ngunit kasabay nito, ang takot sa hindi pa nakikitang sagot ay bumabalot. Ang pag-ikot ng gulong ay nagsimula muli. Ngunit ngayon, may bagong landas na aking tatahakin. Isang daang puno ng misteryo at posibilidad. Sa tuwing magigising ako, palaging naroon ang parehong tanawin, ang parehong kalsada, na parang walang katapusang bumabalik sa simula. Ang mga puno sa gilid ng daan ay tila nag-aalok ng kanilang mga senyas, subalit hindi ko matukoy kung ano ang kanilang sinasabi. Ang araw, palaging nasa parehong posisyon, tila isang bantay na walang kapag-uran ay nagbabantay sa aking muling pag-uulit. Isang araw na walang katapusan. Isang araw na hindi kumikilos patungo sa gabi. Sa simula, inaakala kong isang pangkaraniwang pagkakamali lamang ito. Siguro, ang pagod ko sa pagmamaneho ang nauulit sa aking isipan. Ngunit sa bawat pagsubok kong lumayo, sa bawat pagpilit na makalabas sa tila walang katapusang loop na ito, palaging bumabalik ang lahat sa simula. Nagsimula na akong magtanong sa sarili ko, sino ba ako? Ano ang dahilan ng pag-uulit na ito? May mga pagkakataon na sinusubukan kong baguhin ang aking ruta. Magmaneho sa iba pang direksyon, ngunit palaging bumabalik ang lahat sa parehong kalsada. Ang mga tao sa paligid ay tila walang malay sa aking pagdurusa. Sa kanilang mga mata, ako ay bahagi lamang ng kanilang araw-araw na tanawin. Isang driver na hindi nagbabago, hindi umaalis sa kanyang posisyon. Isang gabi, sa wakas, ay nakaramdam ako ng kakaibang pagbabago. Sa likod ng aking truck, may isang batang babae na hindi ko namalayang sumakay. Ang kanyang mata ay puno ng misteryo. Parang alam niya ang hindi ko alam. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang init sa loob ng malamig na truck. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, habang sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Hindi siya sumagot, ngunit bumungis-ngis lang siya. Tila ba alam niya ang sagot sa tanong na matagal ko nang hinahanap. Habang patuloy kaming naglalakbay sa parehong kalsada, napansin ko ang mga pagbabago. Ang mga puno ay nagsimulang mag-usap. Ang hangin ay nagdala ng mga bulong na dati hindi ko naririnig. Ang batang babae ay naglabas ng isang lumang mapa. Tila ba may patutunguhan siya na hindi ko makita. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ko muli. Sa pagbabakasakaling makakuha ng sagot, sa wakas, nagsalita siya. Hindi mo alam, pero ikaw ang susi. Ikaw ang susi sa mundo na hindi mo pa nakikita. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit may bahagi sa akin na naniniwalang totoo ang kanyang sinasabi. Sa wakas, naramdaman ko ang paglipas ng oras. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang gabi ay kumakatok sa pintuan ng aking mundo. Ngunit hindi pa tapos ang aking paglalakbay. Ang batang babae ay nagbigay ng isang direksyon sa akin. Isang lugar na hindi ko pa napuntahan. Wala sa mapa, wala sa kalsada, ngunit sa kanyang gabay, narating ko. Isang lugar na puno ng liwanag, na tila nag-aalok ng kalayaan mula sa walang katapusang loop na aking kinasasadlakan. Ngunit sa dulo ng lugar na ito, may isang pintuan. Ang pintuan na tila bumubukas sa ibang mundo, ibang realidad. Sa paglapit ko sa pintuan, naramdaman ko ang bigat ng aking mga desisyon. Paano kung ito ang wakas?
Paano kung ito ang simula ng bagong pag-uulit? Sa paghawak ko sa seradura ng pintuan, naramdaman ko ang kakaibang kilabot. Ang batang babae ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Buksan mo," sabi niya, "at makikita mo ang hindi mo pa nakikita." Sa huling sandali, nagdalawang isip ako. Ngunit alam kong wala nang ibang paraan kundi ang tumuloy. Binuksan ko ang pintuan at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humahatak sa akin. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin nito, ngunit alam kong ito na ang pagkakataon para makalaya. Ngunit sa likod ng pintuan, hindi ko nakita ang inaasahan ko. Sa halip, isang pamilyar na tanawin ang bumungad sa akin. Ang parehong kalsada, ang parehong araw. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang batang babae ay wala na. At sa halip ay may isang bagong tauhan sa aking kwento. Isang taong tila kilala ko, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko siya nakilala. Sa wakas, naramdaman ko ang tunay na simula. Sa kabila ng pag-uulit, sa kabila ng parehong tanawin, alam kong hindi na ako nag-iisa. Ang track na araw-gabi ay nagbabalik sa simula. Ngunit ang simula ay hindi na ang parehong simula. At sa sandaling iyon, alam kong may bagong kwento na magsisimula. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong naranasan ang parehong araw. Ang pagising ko tuwing umaga ay parang pagbalik sa simula, sa isang walang katapusang loop na hindi ko maunawaan. Araw-gabi, nasa loob ako ng truck, tumatawid sa daan na titila isang misteryosong pinto, patungo sa isang kakaibang mundo. Ang bawat daan ay pamilyar, ngunit sa bawat pagliko ay may mga detalye na nagbabago, mga piraso ng puzzle na hindi ko pa rin mapagsama-sama. Nagising ako sa tunog ng alarm clock na palaging nag-uumpisa ng umaga ko. Tumayo ako mula sa kama, ang mga mata ko ay naglalagalag sa loob ng kwarto. Parehong-pareho, ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Nagmamadali akong naligo at nagbihis, gaya ng nakasanayan. Hinanda ko ang sarili para sa araw na alam kong mauulit muli. Ngunit may bahagi sa akin na umaasang sa wakas ay makakalabas na ako sa loop na ito. Habang nasa truck, ramdam ko ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana. Ang mga tanawin sa labas ay tila nag-aalok ng mga pahiwatig. Ngunit sa kabila ng pag-uulit, hindi ko pa rin matukoy kung ano ang sinasabi ng mga ito. Ang mga puno at damo na binabaybay ko ay parang mga tauhan sa isang kwento na hindi ko mabasa. Minsan, may mga ibon na lumilipad sa himpapawid. Ang kanilang mga pakpak ay bumabagtas sa hangin na parang mga mensahe mula sa isang hindi kilalang mundo. Sa gitna ng daan, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam na tila may nagbabago. Ang hangin ay nagkaroon ng kakaibang samyo, isang halimuyak na pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan nanggagaling. Napansin ko rin ang isang lumang karatula sa gilid ng daan na dati kong hindi napapansin. "Welcome to Simula," ang nakasulat, at sa ilalim nito ay may mga salitang tila nagbabago sa bawat pagdaan ko. Sa pagkakataong ito, ang mga salitang nakasulat ay, "Ang pag-ikot ay nagsisimula sa wakas." Hindi ko maalis sa isip ko ang mensaheng iyon. Ano ang ibig sabihin ng wakas? Paano nagsisimula ang pag-ikot sa isang wakas? Patuloy kong iniisip habang ang truck ay tumatakbo sa parehong ruta na tinahak ko ng hindi mabilang na beses. Ngunit sa kabila ng pagkakabisado sa daan, may bahagi ng aking isip na nagsasabi na may hindi tama, na may dapat akong makita o marinig na hindi ko pa natutuklasan. Pagdating ko sa isang interseksyon, nagdesisyon akong baguhin ang ruta. May kakaiba sa araw na ito, isang pakiramdam na nag-uudyok sa akin na gawin ang hindi ko pa nagagawa. Lumiko ako sa kaliwa, sa daan na hindi ko pa napupuntahan. Ang paligid ay nagbago. Ang mga puno ay naging mas matataas, at ang liwanag ng araw
ay nawala sa likod ng makapal na ulap. Sa tuwing pumipikit ako, naririnig ko ang bulong ng hangin. Parang may mga sinasabi sa akin na hindi ko pa nauunawaan. Habang patuloy akong nagmamaneho, naririnig ko ang tunog ng mga gulong ng truck na tila sumasabay sa tibok ng aking puso. Sa bawat pagliko, ang daan ay nagiging mas misteryoso. Ang mga senaryo ay nagiging mas suryal. At sa wakas, narating ko ang isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang lumang bahay ang nakatayo sa gitna ng isang parang ang mga bintana nito ay tila nakamasid sa akin. Tumigil ako at bumaba sa truck. Ang aking mga paa ay naglalakad patungo sa pintuan na tila nag-aanyaya. Sa loob, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Isang pakiramdam na parang ako'y sinusubaybayan. Habang sinasaliksik ang loob ng bahay, napansin ko ang mga larawan sa dingding. Mga larawan ng mga lugar at tao na hindi ko kilala. Ngunit sa bawat pagtingin ay parang may bumabalik na alaala. Sa isang sulok, nakakita ako ng isang lumang notebook. Binuksan ko ito at sa pahina ay nakasulat ang mga salitang ang simula ay ang wakas at ang wakas ay ang simula. Biglang narinig ko ang tunog ng mga yabag sa likuran ko. Napalingon ako at sa dulo ng hallway ay may nakita akong anino ng isang tao. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit alam kong siya ang susi sa misteryo ng araw na paulit-ulit. Sa paglapit ko, unti-unting naglaho ang anino, ngunit sa kanyang iniwang lugar ay may natira. Isang piraso ng papel na may nakasulat na, bukas, ang pinto ay magbubukas sa simula. Hiyari na ang mga salita ay nanuot sa aking isipan at sa wakas, alam kong may pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon ay may takot dahil sa bawat simula ay may katapusan. At ang katapusan na iyon ay maaaring hindi ko pa rin lubos na nauunawaan. Sa umagang darating, alam kong ang truck na araw-gabi ay muling babalik sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na akong harapin ang wakas na nagsisimula. Nagsimula ang araw na tila ba ay isang karaniwang umaga lamang. Ngunit sa puso ko'y may kaba na hindi ko maipaliwanag. Paulit-ulit na akong bumabalik sa simula sa parehong araw na ito at habang iniisip kong baka ito na ang pagkakataon kong makaalis sa mundong ito, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Hindi ko man maipaliwanag kung paano ako naipit sa paulit-ulit na siklo ng araw na ito. Alam kong may kailangan akong matutunan o gawin upang makawala. Habang nagmamaneho ako ng truck, itinakda ko sa isip ko na mag-focus sa mga detalyeng maaaring hindi ko napapansin sa mga nakalipas na araw. Ang bawat kanto, bawat puno, bawat bahay sa kahabaan ng kalsadang ito ay tila sinasaulo ko na. Ngunit baka may nalilingid pa sa aking paningin. Habang lumilipas ang oras, napansin kong may bagong bagay sa gilid ng daan. Isang matandang lalaki na hindi ko pa nakikita sa mga nakaraang pag-uulit ng araw. May dala siyang sako at tila ba may hinahanap sa lupa. Nagdesisyon akong itigil ang truck at tanungin siya. Baka siya ang susi sa aking kalayaan. Magandang umaga po. Bati ko sa kanya habang bumababa ng truck. May kailangan po ba kayong tulong? Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang ngiti na tila puno ng kaalaman. Ikaw na naman, sabi niya. Nakita mo na ba ang hinahanap mo? Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Pero sa loob-loob ko ay may kutob na ako. Ilang beses ka nang bumalik dito, hindi ba? Sagot niya. Hindi lahat ay nakikita ng mata at hindi lahat ng sagot ay nasa labas ng iyong sarili. Nabigla ako sa kanyang mga salita. Paano niya nalaman ang tungkol sa aking sitwasyon? At ano ang ibig niyang sabihin na ang sagot ay nasa loob ko? Marami pa akong gustong itanong, ngunit bago ko pa man magawa, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo na parang may hinahabol na oras. Bumalik ako sa truck
at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ngunit ang isip ko'y puno ng mga tanong. Habang naglalakbay, bigla kong naalala ang isang bagay na matagal ko nang binaliwala. Isang alaala mula sa aking kabataan noong ako'y laging nagtatago sa isang maliit na sulok ng aming bahay tuwing gusto kong makatakas sa realidad. Isang lugar kung saan pwede kong pag-isipan ang lahat ng aking mga problema. Napagtanto ko na baka ang hinahanap kong sagot ay hindi sa labas, kundi sa loob ng aking isip. Pagdating ko sa isang tahimik na lugar, huminto ako at pumikit. Sinubukan kong pakinggan ang sarili kong damdamin at isipan. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit ako naipit sa paulit-ulit na araw na ito? Ano ang kailangan kong matutunan o tanggapin? Sa kabila ng katahimikan, unti-unting bumalik sa akin ang isang alaala na matagal ko nang nililimot, isang pangyayaring bumago sa aking buhay. Ang araw na aksidente kong nabangga ang isang batang tumawid sa daan, isang pagkakamaling hindi ko mapatawad sa sarili ko. Napagtanto ko na ang araw na ito, ang paulit-ulit na pag-ikot, ay isang uri ng parusa at pagkakataon. Parusa para sa aking kasalanan at pagkakataon upang matutunan kong patawarin ang aking sarili. Hindi ko mababago ang nakaraan, ngunit maaari kong baguhin ang aking pananaw at pagtanggap dito. Nang buksan ko ang aking mga mata, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan sa aking puso. Alam kong kailangan kong harapin ang aking nakaraan upang makawala sa siklong ito. Habang naglalakad pabalik sa truck, biglang may liwanag na bumalot sa akin. Isang liwanag na di ko maipaliwanag, ngunit alam kong ito ay tanda ng pagbabago. Ngunit bago pa man ako makasakay muli sa truck, narinig ko ang isang tinig mula sa likod. Isang pamilyar na boses na aking kinatatakutan. Hindi mo pa rin natatapos ang iyong misyon, sabi ng tinig. Paglingon ko, nakita ko ang batang nabangga ko noon, ngunit siya'y hindi galit. Sa halip, siya'y nakangiti. Hindi kita sinisisi, sabi niya. Ngunit kailangan mong tulungan ng iba pang tulad ko. Iyon ang susi. Sa kanyang sinabi, napagtanto ko na ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Mayroon pa akong misyon na kailangan gawin. Isang misyon na hindi lamang para sa aking kalayaan, kundi para sa kapayapaan ng mga kaluluwang iniwan ko sa nakaraan. At sa muling pagsikat ng araw, alam kong hindi na ito isang simpleng pag-uulit lamang. Ito na ang simula ng isang bagong kabanata. Sa bawat pagmulat ng aking mga mata, nararamdaman kong unti-unti akong nalulunod sa isang tila walang katapusang bangungot. Ang mga araw ay nagiging gabi, at ang gabi ay tila hindi natatapos. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na tila nagdadala ng mga alingaw-ngaw ng isang nakaraan na hindi ko mawari. Sa tuwing pinipihit ko ang susi ng truck, parang may kakaibang puwersa na humahatak sa akin pabalik sa simula. Ang makina ay umuungol na tila may sinasabi, isang bulong na hindi ko maintindihan. Ang daan na dati pamilyar, ngayon ay parang isang labirinto na patuloy akong ginagapos. Gabi-gabi, ang mga ilaw ng kalsada ay kumikislap ng nakakasilaw na para bang pinapaalala sa akin ang mga pangyayaring hindi ko maibaon sa limot. Isang gabi, habang patuloy kong tinatahak ang parehong ruta, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbukas ng aking mga mata. Sa gilid ng kalsada, may isang batang naglalakad, suot ang isang kupas na damit at may hawak na laruang truck. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagtatanong, isang tanong na hindi ko mabigyan ng kasagutan. Sino siya? At bakit parang pamilyar ang kanyang anyo? Tinapakan ko ang preno ng truck, isang desisyon na tila nagdala sa akin sa isang bagong dimensyon. Bumaba ako at lumapit sa bata. Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Tanong ko
na hindi ko inaasahan ay magbubukas ng isang bagong kabanata sa aking paglalakbay. Ngunit bago pa man siya makasagot, bigla niyang itinuro ang isang bagay sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko ang sarili ko sa di kalayuan. Isang imahe na tila isang pagkakahati ng aking pagkatao. Ang aking dating sarili, na puno ng pag-asa at mga pangarap, ngayon ay isang anino na naglalakad sa kalsada, walang direksyon. Parang bumalik ako sa simula, sa unang pagkakataon na tumawid ako sa daan na ito. Kailangan mong mahanap ang tamang landas, bulong ng bata. At sa isang iglap, nawala siya sa aking paningin. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng bakas sa aking isipan, isang bakas na hindi ko maalis. Sa pagbalik ko sa truck, naisip ko ang mga nakaraang araw na parang paulit-ulit na pelikula. Bakit hindi ko magawang makaalis sa loop na ito? Ano ang kinalaman ng batang iyon sa lahat ng nangyayari sa akin? Sa aking pagmamaneho, sinubukan kong alalahanin ang mga detalye ng bawat araw, bawat gabi, ngunit tila lahat ay nagiging isang blur. Isang gabi, habang nagmamaneho, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa likod ng mga puno. Isang liwanag na tila nag-aanyaya sa akin na lumapit. Nagdesisyon akong sundan ito, kahit pa ang puso ko ay nagbabanta ng takot. Sa kabila ng pangamba, nararamdaman ko ang isang kakaibang pag-asang hindi ko maipaliwanag. Sa aking paglapit, unti-unting nagbagong anyo ang liwanag at naging isang pintuan. Isang pintuan na tila nag-uugnay sa akin sa isang mundo na hindi ko pa nararating. Sa pintuan, naramdaman kong may pumipihit sa akin na magpatuloy. Naghahari ang katahimikan, ngunit sa kabila nito, naririnig ko ang bulong ng hangin, ang tawag ng daan na hindi ko pa natatahak. Pumikit ako, at sa pagdilat ng aking mga mata, nakita ko ang isang bagong tanawin, isang lugar na puno ng kulay, mga puno na may mga pulang dahon, mga bulaklak na kumikislap sa ilalim ng buwan. Parang nasa ibang mundo ako, isang mundo na tila puno ng mga posibilidad. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, narinig ko ang pag-ugong ng truck. Muli, pinalibutan ako ng liwanag, ngunit sa pagkakataong ito, may pumipigil sa akin. Isang puwersa na tila nag-akay sa akin pabalik sa simula. Sa bawat hakbang ko pabalik, nararamdaman ko ang bigat ng mga pangyayari. Ang bigat ng hindi ko maintindihan. Sa pagbalik ko sa truck, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa aking tabi. Ang bata, na ngayon, ay may hawak na isang susi. Isang susi na tila may kapangyarihan na baguhin ang lahat. Ito ang susi sa simula, sabi niya, at biglang nagliwanag ang paligid. Ang tanong sa aking isipan, ano ang simula? Ano ang susi na ito? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, naramdaman ko ang pag-vibrate ng truck, ang pag-ugong na tila may sinasabi. At sa isang iglap, bumalik ako sa kalsada, sa simula ng lahat. Ang araw na una kong tinawid ang daan. Sa pagkakataong ito, alam ko na kailangan kong tuklasin ang kahulugan ng susi. Ngunit paano? Ang tanong ay patuloy na gumugulo sa akin, isang misteryo na hindi ko pa kayang lutasin. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko ang isang pag-asa. Ang pag-asang sa susunod na pagmulat ng mga mata, sa susunod na pagtawid ko sa daan, ay may bagong simula. Sa bawat umaga na nagising ako sa parehong oras, sa parehong tunog ng alarm clock na tila isang sirena ng babala, unti-unting nawawala ang kanyang kahulugan. Ang mga araw na dati kong tinuturing na mga pagkakataon para sa pagbabago ay nagiging mga anino ng nakaraan, mga pag-ulit na walang katapusan. Tila ako'y isang manlalakbay sa isang walang hanggang bilog, at sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, ang aking truck, at ako ay hindi makausad. Sa simula, ang ideya ng pagkakaroon ng pagkakataong baguhin ang kinabukasan ay nagbigay sa akin ng pag-asa.
Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang pag-ulit na ito ay naging isang sumpa. Sa bawat pagtawid ko sa kalsadang iyon, bumabalik ako sa simula. Walang ibang nagbabago. Ang bawat pag-ikot ng manibela, ang bawat pag-apak sa gas, ang bawat pagtingin sa salamin ay nagiging bahagi ng isang nakakasakal na ritual. Isang umaga, habang nagmamaneho ako, napansin kong may kakaibang nangyayari. Sa gilid ng kalsada, may batang babae na naglalakad, nakasuot ng pulang damit. Sa lahat ng mga araw na nagdaan, ngayon ko lamang siya nakita. Ang kanyang presensya ay tila isang anomalyang nagbabadya ng pagbabago. Pumara ako sa tabi, binuksan ang bintana ng truck at tinanong siya, "Nakita na ba kita dati?" Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng misteryo, at sumagot, "Hindi, pero alam ko ang iyong kwento." Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kanyang tinig ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. "Paano mo nalalaman?" Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. "Kasi ako ang susi sa iyong kalayaan," sagot niya. Ang kanyang mga salita ay tila isang piraso ng palaisipan na matagal ko nang hinahanap. Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko, habang ang aking puso ay nagsimulang bumilis. Ang bawat araw ay may hangganan, ngunit sa iyong kaso, hindi ito natural. Ang iyong pag-ulit ay bunga ng isang sumpa, isang sumpang ang sanhi ay ang hindi mo pagtanggap sa nakaraan. Paliwanag niya. Sa likod ng kalsadang iyon, may isang lihim na dapat mong matuklasan. Sa bawat pagmamaneho ko, hindi ko naisip na may nakatagong lihim sa likod ng kalsadang iyon. Muli kong ibinalik ang aking tingin sa kalsada. Parang may isang bagay na kumukutitap sa malayo. Paano ko matutuklasan ang lihim na iyon? Tanong ko, puno ng pag-aasam. Kailangan mong bumalik sa simula, sa mismong araw na nagsimula ang lahat, sagot niya. Ngunit hindi sa pisikal na paraan. Ang iyong paglalakbay ay dapat nasa iyong isip at puso. Sa kanyang mga huling salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang pag-ikot na ito ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang mental na hamon, isang paglalakbay na higit pa sa kalsadang aking tinatawid araw-araw. Sinubukan kong alalahanin ang araw na nagsimula ang lahat. Ito ay isang araw na puno ng mga desisyon, mga pagkakamali, at mga hindi nasabing salita. Sa aking pagtatangka na balikan ito, naramdaman ko ang sakit ng pagkalugmok, ang bigat ng mga alaala na pilit kong tinatakasan. Habang lumalalim ang aking pag-iisip, napansin kong ang mundo sa palibot ko ay unti-unting nagbabago. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay tila naglalaman ng mga piraso ng aking nakaraan, mga alaala na dati kong tinatakasan. Ang hangin ay nagdala ng mga bulong ng mga dating pangarap, mga pangarap na hindi ko natupad. Nakita ko ang batang babae sa aking tabi na tila naglaho sa hangin, ngunit ang kanyang ngiti ay nanatili sa aking isipan, nagsisilbing gabay sa aking paglalakbay. Sa wakas, naunawaan ko ang kanyang mensahe. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagtanggap sa nakaraan. Sa aking pag-iisip, bumalik ako sa simula, sa araw na nagpataw ng sumpa sa akin. Sa aking puso, naramdaman ko ang mga emosyong pilit kong itinatago. At sa wakas, nagawa kong harapin ang katotohanan. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. At sa isang kisap mata, nagising ako sa isang bagong umaga. Ngunit sa halip na ang tunog ng alarm clock, ang unang narinig ko ay ang mga ibon na umaawit sa labas ng aking bintana. Ang truck ay nasa garahe, naghihintay sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na ang aking paglalakbay ay hindi na isang pag-ulit. Sa aking paglabas sa truck, naramdaman ko ang bagong simula. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang tanong ay nananatili. Ano ang lihim na nasa likod ng kalsadang iyon? At sa bawat hakbang ko sa bagong araw,
Alam kong ang sagot ay naroroon, naghihintay na matuklasan. Ngunit sa ngayon, ito ay nananatiling isang misteryo, isang cliffhanger sa aking kwento. Sa unang mga sandali ng umaga, ang liwanag ng araw ay tila isang pamilyar na senaryo, isang muling pag-uulit ng araw na aking kinabibilangan. Ang malamlam na sinag ng araw ay tila mga hibla ng ginto na bumabalot sa aking pagkatao. Ngunit ang dilim na bumabalot sa aking isipan ay hindi nawala. Sa bawat liko at pagmamaneho ko ng truck, ang pakiramdam ng déjà vu ay walang tigil na umaaligid sa akin. Nakaupo ako sa loob ng truck, ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang pamilyar na nota sa isang awit na hindi ko mawahari kung kailan nagsimula. Sa kabila ng pag-uulit ng araw, ang aking kalooban ay puno ng pag-aalinlangan, isang pag-iisip na hindi ko matakasan. Ano nga ba ang simula ng lahat ng ito? Bakit paulit-ulit na bumabalik sa simula ang araw sa tuwing tatawid ako sa daan? Sa bawat pagkabigo, ang aking utak ay naglalakbay pabalik sa mga alaala ng nakaraan, kung saan nagsimula ang lahat, kung saan lumitaw ang misteryo ng daan na ito. Ang daan na tila walang katapusan, ang daan na nag-uugnay sa akin sa isang walang hanggang siklo. Ang daan na aking tinatahak araw-gabi, ngunit hindi ko maabot ang dulo, habang ang truck ay umuusad sa kalsada. Ang mga tanawin sa paligid ay tila isang kaleidoscope ng mga alaala. Ang mga puno na nakikita ko, ang mga gusali, ang mga tao, lahat sila ay tila mga anino ng nakaraan na nananatili sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang katanungan ay nananatiling hindi nasasagot. Ano ang bumabalik sa simula? Ano ang dapat kong matutunan sa pag-ulit na ito? Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa aking pagmamaneho. Biglang nagliwanag ang aking paligid at sa harapan ko, isang babae ang nakatayo sa gitna ng daan. Ang kanyang mga mata ay tila mga salamin ng kaluluwa, puno ng mga lihim na hindi ko mabasa. Ang kanyang presensya ay isang misteryo, isang hiwaga na tila nag-uudyok sa akin na lumapit. Ngunit bago ko pa man siya maabot, siya ay naglaho. At ang daan ay muling bumalik sa normal. Nagpatuloy ang aking pagmamaneho, ngunit ang imahe ng babae ay nanatili sa aking isipan. Sino siya? Bakit siya nagpakita sa akin? Ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungan na tila nagpapahiwatig ng mga sagot sa aking kinakaharap na siklo. Sa bawat pag-iisip ko, ang kanyang presensya ay tila isang pahiwatig ng katotohanan na hindi ko pa natutuklasan. Sa isang iglap, ang truck ay tumigil. Nasa harapan ko ang isang lumang bahay, isang gusali na tila puno ng mga lihim. Ang pintuan nito ay nakabukas, tila nag-aanyaya sa akin na pumasok. Sa kabila ng pag-aalinlangan, ang aking mga paa ay tila may sariling pag-iisip. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Sa loob ng bahay, ang mga dingding ay puno ng mga larawan, mga imahe ng mga tao, mga lugar. Lahat sila ay pamilyar. Sa gitna ng silid, isang lumang orasan ang nakatayo. Ang mga kamay nito ay tila nakatigil. Ang orasan ay tila simbolo ng oras na naglaho, ng mga araw na hindi na mabilang. Habang tinitingnan ko ang orasan, ang pakiramdam ng pag-ulit ay muling bumalik. Ang orasan ay tila isang pahiwatig ng aking kinakaharap na siklo, ng araw na paulit-ulit na bumabalik sa simula. Ngunit sa likod ng orasan, isang piraso ng papel ang nakatago. Isang liham na tila isinulat ng isang tao na may alam sa misteryo ng daan. Binuksan ko ang liham at ang mga salitang nakasaad ay naging susi sa mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Ang daan ay bumabalik sa simula, hindi dahil sa oras, kundi dahil sa nakaraan. Ang mga salitang ito ay nagbigay liwanag sa aking pag-iisip. Ang siklo ay hindi tungkol sa oras, kundi tungkol sa mga alaala,
sa mga pangyayari na hindi pa natatapos. Sa huling bahagi ng liham, isang pahiwatig ang nagsiwalat ng isang katotohanan na hindi ko inaasahan. Ang babae sa daan ay ang susi sa simula. Ang kanyang presensya ay hindi aksidente, kundi isang gabay sa pag-unawa sa misteryo ng daan. Ngunit bago ko pa man maisip ang kahulugan nito, ang bahay ay biglang bumalik sa dilim at ako ay muling nasa daan. Ang truck ay muling umaandar. Ang araw ay muling nagsimula, ang daan ay muling bumabalik sa simula. Ngunit ngayon, may bagong pag-asa sa aking isipan. Ang babae sa daan, ang liham, ang orasan, lahat sila ay bahagi ng isang mas malalim na kwento. Isang kwento na hindi pa natatapos, isang kwento na patuloy na umuulit. Ngunit ngayon ay may bagong direksyon. Ang track na araw-gabi ay bumabalik sa simula, ngunit sa bawat pag-ulit, may bagong pag-unawa, may bagong simula na naghihintay. Sa patuloy kong pagmamaneho sa kalagitnaan ng gabi, ang mga ilaw ng truck ay tila nagiging mga alitaptap na dahan-dahang lumilipad sa paligid ko. Ang kalsada, na dati pamilyar na sa akin, ay tila naging isang walang katapusang maze. Naririnig ko ang monotonong tunog ng makina, ngunit sa likod ng tunog na iyon ay ang hindi matahimik na kaluskos ng aking isipan. Sa simula, ang pag-uulit ng araw ay parang isang sumpa. Ngunit habang patagal ng patagal, unti-unti kong natutunan na ito ay tila isang palaisipan na ako lamang ang makakasagot. Hindi ko maiwasang isipin kung bakit ako ang napili para maranasan ito. Bakit ako at hindi ang ibang tao? Sa bawat pagsapit ng dilim, nararamdaman kong may nawawala sa akin, isang bahagi ng aking pagkatao na hindi ko mawari. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang nangyari. Habang binabaybay ko ang daan, napansin ko ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa likuran. Hindi ito ang karaniwang liwanag ng buwan o ng mga poste ng ilaw. Isa itong malamlam, ngunit nakakasilaw na ilaw na tila ba ng aakit. Sa bawat saglit, palakas ito ng palakas, hanggang sa mapilitan akong huminto sa tabi ng kalsada. Sa aking paglabas ng truck, nakita kong ang liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bagay na nasa gitna ng daan. Isa itong lumang bulaklak na nakatanim sa isang paso, ngunit hindi ito katulad ng kahit anong bulaklak na nakita ko na. Ang mga talulot nito ay kasing liwanag ng mga bituin, at tila ba nagkukwento ang mga ito ng mga lihim ng kalawakan. Habang pinagmamasdan ko ang bulaklak, may narinig akong boses mula sa likuran. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung kanino. Alam mo ba kung bakit ka naririto? Tanong ng boses. Bumilis ang tibok ng puso ko at agad akong lumingon, ngunit walang tao sa paligid. Ang tanging naroroon ay ang truck at ang mahiwagang bulaklak. Ano ito? Tanong ko sa hangin. Umaasa na ang boses ay muling sasagot. Sa halip, naramdaman kong may pumipisil sa aking balikat, malamig na tila yelo. Sa paglingon ko, wala pa ring tao. Ngunit sa aking isipan, nag-umpisang maglaro ang mga alaala na matagal ko nang kinalimutan. Mga alaala ng aking kabataan, ng mga pangarap na hindi ko natupad, at ng mga pagkakamali na hindi ko naitama. Doon ko napagtanto na ang araw na paulit-ulit ay hindi lamang isang sumpa, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataon na bumalik at itama ang landas na aking tinatahak. Ngunit paano ko ito gagawin? Habang tinatanong ko ito sa aking sarili, ang bulaklak ay biglang pumutok ng liwanag na para bang isang maliit na supernova. Natakpan ko ang aking mga mata at nang muli kong idilat, ako ay bumalik sa simula, sa umaga ng araw na iyon. Ngunit may kakaiba. Sa halip na magising ako sa loob ng truck, ako ay nasa loob ng isang maliit na bahay, pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung bakit.
Ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan ng isang pamilya na tila ba nakalimutan ko na. At sa gitna ng mga larawang iyon, isang batang lalaki ang nakangiti habang hawak-hawak ang isang maliit na laruan na truck. Anak, oras na para sa almusal. Isang tinig ng babae mula sa kusina ang pumukaw sa akin. Biglang bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang bahay na ito ay tahanan ko noong bata pa ako. At ang babae, siya ang aking ina. Matagal nang pumanaw. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang lahat ng ito ba ay bahagi pa rin ng walang katapusang siklo? O ito ay isang bagong pagkakataon na ibinigay sa akin upang muling makapiling ang aking pamilya? Walang katiyakan, ngunit sa sandaling iyon, isang bagay lamang ang sigurado. Hindi ko hahayaan na muling mawala ang pagkakataong ito. Habang papalapit ako sa kusina, narinig ko ang boses ng aking ina na kumakanta ng isang lumang awit na nagbigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit bago pa man ako makapasok sa kusina, ang mundo ay tila biglang umikot at ako ay muling bumalik sa track. Ngunit ngayon, may dala na akong bagong pag-asa at bagong layunin. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang siklong ito, ngunit alam kong kailangan kong hanapin ang susi. Ang bulaklak na iyon, ang boses, at ang mga alaala. At sa dulo ng lahat ng ito, baka doon ko matagpuan ang tunay na kalayaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang mangyayari kapag natapos ko na ang saklo? May naghihintay bang mas malalim na pahayag sa dulo ng daan? O ito ba ay panibagong simula lamang? Sa bawat pag-ikot ng manibela, ang sagot ay nananatiling mailap. Isang misteryo na patuloy na magbibigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Sa pagsikat ng araw, muling nagising ang diwa ko sa parehong eksena na parang paulit-ulit na pelikula. Ako'y nasa loob ng truck, hawak ang manibela, habang ang malamlam na liwanag ng umaga ay unti-unting bumabalot sa paligid. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang nararanasan ang araw na ito. Ang mga tanawin sa gilid ng daan ay tila mga larawan sa isang lumang album na patuloy kong binubuklat. Ang damdamin ng pagkabagot ay parang isang mabigat na ulap na bumabalot sa akin, ngunit may bahagi ng aking kaisipan na nagsusumiksik na makahanap ng kasagutan. Sa araw na ito, nagpasya akong subukan ang ibang ruta. Alam ko na wala itong pinagbago mula sa mga nakaraang araw, ngunit ang pag-asang makahanap ng sagot ay nag-uudyok sa akin. Lumiko ako sa kabila ng karaniwang direksyon, naglakbay sa mga kalsadang hindi pamilyar. Ang mga puno sa gilid ng daan ay nagmistulang mga bantay na nagmamasid sa aking paglalakbay, at ang hangin ay may kakaibang simoy, nagdadala ng pangako ng pagbabago. Habang bumabagtas ang truck sa bagong daang ito, napansin ko ang kakaibang anyo ng mga bagay sa paligid. Ang kulay ng mga dahon ay mas matingkad. Ang mga ibon ay tila bumubuo ng isang orkestra ng musika na hindi ko narinig noon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pakiramdam ng pagkakulong sa isang siklo ay hindi pa rin nawawala. Sa aking paglalakbay, nakasalubong ko ang isang matandang lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada. May dala siyang baston at ang kanyang anyo ay tila puno ng karunungan at misteryo. Nagpasya akong huminto at kinausap siya. Nakikita mo ba ang paulit-ulit na araw na ito? Tanong ko, umaasang mayroon siyang sagot. Ang siklo ng panahon, tugon niya habang tumingin sa akin gamit ang mga matang puno ng lalim. Minsan, ang sagot ay nasa mismong simula. Hindi ko lubos na naintindihan ang kanyang ibig sabihin, ngunit ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng bakas sa aking isip. Muli akong nagpatuloy, ngunit ang kanyang mga sinabi ay patuloy na umuugong sa aking isipan. Sa bawat liko, sa bawat pag-arangkada ng truck, pilit kong iniisip kung ano ang ibig niyang sabihin.
Ano ang nasa simula? Ano ang dapat kong balikan upang makalaya sa siklong ito? Sa gitna ng aking pag-iisip, napansin kong ang daan ay papalapit sa isang tulay. Ang tulay na unang nagsimula ng aking walang katapusang siklo. Marahil ito nga ang simula na tinutukoy ng matandang lalaki. Sa aking pagdaan, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Paano kung ang tulay na ito ang susi sa aking kalayaan? Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa kabilang dulo. Ang ideya na tumawid muli ay nagbibigay sa akin ng kaba, ngunit ito rin ay nagbibigay ng pag-asa. Sa aking paglapit, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nagtatangkang pigilan ako. Ngunit sa kabila ng takot, nagdesisyon akong ituloy ang pagtawid. Habang unti-unti kong nilalampasan ang tulay, bigla kong naramdaman ng kakaibang pagyanig sa track. Parang ang mismong realidad ay nagbago. Ang mga kulay ay naging mas matingkad, ang hangin ay naging mas mabigat. At sa huling hakbang ng pagtawid, isang liwanag ang bumalot sa akin, na parang may pumutok na bumbilya sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag na ito ay naghatid sa akin sa isang lugar na hindi ko pa nararanasan. Sa halip na bumalik sa simula ng araw na iyon, naramdaman kong ako'y nasa ibang espasyo. Ang paligid ay puno ng mga tunog na hindi ko pa naririnig, mga anyo na hindi ko pa nakikita. Ang mga bituin sa langit ay nagningning ng mas maliwanag at ang hangin ay puno ng pangako ng bagong simula. Sa kabila ng kaligayahan, isang bahagi ng aking isipan ang nagtatanong, saan ako naroroon? Ang lugar na ito ba ay tunay o isa lamang panibagong siklo na kailangan kong lampasan? At doon, sa gitna ng aking pag-aalinlangan, narinig ko ang isang boses mula sa likuran. Maligayang pagdating sa simula, sabi nito, puno ng misteryo at pag-asa. Sa paglingon ko, nakita ko ang parehong matandang lalaki, nakangiti. Tila may alam sa mga bagay na hindi ko pa natutuklasan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng pag-asa, ngunit kasabay nito, isang bagong pag-aalinlangan ang bumalot sa akin. Ano ang simula na ito? At paano ko malalaman kung ito nga ang tamang daan patungo sa aking hinahangad na kalayaan? Habang nag-iisip, unti-unting bumalik ang liwanag at ang araw ay muling sumikat. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong may bagong paglalakbay na naghihintay sa akin. Katahimikan. Iyon ang bumalot sa akin nang muling magising sa loob ng truck na tila wala ng katapusan ang pagbabalik sa parehong umaga. Sa unay inakalang panaginip lamang ang lahat, ngunit sa bawat pagmulat ng aking mga mata, paulit-ulit na bumabalik ang parehong tanawin, ang parehong kalsadang tinatahak ko araw-araw. Ngunit ngayon, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Parang may nagbubulong sa kaloob-looban ng aking isipan, isang tinig na hindi ko mawari kung mula sa isa pang tao o mula sa aking sariling pag-iisip. Bumalik ka sa simula, Aniya. Ang mga salitang iyon ay umaalingaw sa aking pandinig habang pinipilit kong intindihin ang kahulugan nito. Habang tinatahak ko ang kalsadang pamilyar, napansin kong may mga detalye na nagbabago. Mga bagay na dati ay hindi ko napapansin. Ang pagkinang ng mga bituin sa umaga, ang banayad na pag-awit ng ibon na tila may sinasabi, at ang mga anino sa gilid ng daan na tila gumagalaw sa sariling buhay. Ito ba'y mga palatandaan o bunga lamang ng aking pag-iisip na naguguluhan? Pilit kong binabalikan ang mga nangyari bago nagsimula ang lahat ng ito. Isang ordinaryong araw, isang tawid sa kalsada, at isang tunog ng busina bago magdilim ang aking mundo. Nais kong malaman kung paano ito natatapos, ngunit sa kabila ng aking pagsisikap, palagi akong nauuwi sa parehong araw, sa parehong oras. May isang bagay na nagbago ngayong umaga. Isang maliit na kahon ang nakalapag sa tabi ng aking upuan,
Hindi ko alam kung paano ito napunta doon. Binuksan ko ito nang may pag-iingat at doon ko nakita ang isang lumang pocket watch na tila nagmula pa sa ibang panahon. Ang orasan ay tila hindi gumagana. Ngunit ang mga kamay nito ay nakaturo sa ganap na 8:00. Ang oras kung kailan palagi kong nararamdaman ang pag-ulit ng araw. Sinubukan kong i-rewind ang pocket watch at naramdaman ko ang kakaibang pag-vibrate nito sa aking mga palad. Sa bawat ikot ng korona, tila may bumabalik na alaala, mga piraso ng nakaraan na tila nawawala sa akin. Isang batang lalaking naglalaro sa kalsada, isang matandang babae na nakaupo sa bangketa. Mga mukha at eksenang pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan o kailan ko nakita. Habang patuloy kong iniikot ang korona, unti-unting sumisikip ang aking dibdib. Parang may bigat na bumabalot sa akin, na para bang bawat ikot ay may kalakip na pagkakulong sa mga alaala ng nakaraan. Ang mga eksena ay nagiging mas malinaw. At sa gitna ng lahat, isang imahe ng sarili kong anyo. Ako, nakatayo sa gitna ng kalsada, tila may hinihintay. Nang biglang bumalik ang lahat sa kasalukuyan, ako'y napapitlag at natagpuan ang sarili kong nasa gilid ng daan. Ang truck ay huminto at ang pocket watch ay nakahandusay sa sahig. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. At sa isang iglap, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa aking likuran. Narito ka na naman. Lumingon ako at nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at pag-unawa. Parang siya ang may hawak ng mga sagot sa lahat ng aking katanungan. Sino ka? Tanong ko. Puno ng pag-alinlangan. Ang tanong ay hindi kung sino ako, kundi kung bakit ka naririto. Sagot niya habang unti-unting lumalapit. Ang daan ay paulit-ulit dahil hindi mo pa natutuklasan ang tunay na dahilan ng iyong paglalakbay. Ang mga salitang iyon ay tila mga susi na nagbukas ng isang nakatagong pinto sa aking isipan. Naalala ko ang batang lalaking naglalaro sa kalsada. Ako iyon. Ang matandang babae na nasa bangketa, siya ang nanay ko. Ang mga alaala ng nakaraan na matagal ko nang nilimot, mga alaala ng aking pamilya na iniwan ko sa pag-asang makamove on sa isang trahedya na hindi ko matanggap. At doon ko naunawaan, ang truck na araw-gabi ay hindi lamang isang sasakyan, kundi isang simbolo ng aking paglalakbay, pabalik sa sarili. Isang paglalakbay patungo sa pagtanggap at pagpapatawad sa sarili. Ngunit bago ko pa man maisapuso ang lahat ng iyon, ang matandang lalaki ay ngumiti at humakbang papasok sa kalsada. Hintayin mo, sigaw ko, ngunit huli na. Isang tunog ng busina at ang liwanag ay muling bumalot sa akin. Bumalik ang lahat sa simula, ngunit ngayon may bagong pag-asa na dala ng mga alaala at ng misteryosong matandang lalaki. Sa susunod na pag-ikot, alam ko nang may dapat akong tuklasin. Ang susi sa aking kalayaan.